Good morning. Sa mapapalang araw. Isang malapad na ibasa na naman to. Kasama natin Joy Adventure. Good morning mga ka-channel. Let's go. Let's claim the blessing today. Yung idol nyo may STP na. Dito na, hindi ko walang sinilas dito. Mangyawang-nyaw tayo. Nakakita ko ng gatasan nakaraan dito eh. Uy, aray ko. Tuyom. May nakatago pala mga sekreto dito ng tuyom. Tuloy sa kuwan. Si Boss Job ay nandun na sa kanyang bangka. Nag-aantay sa amin. Kanina pa yan. Kanina pa alas 5. Puyat na. Excited sa bahayan ng King Mac. Antok na nga daw dyan. Antok na. Aray ko. Ang hita ko. Tayo, yung lakad namin. Shout out sa lahat. And Merry Christmas. Malapit na ang Pasko. Pinasko tayo ng hibasan ngayon. Paskong hibas. Aray ko. Yun. Pasensya na kayo, pinahirapan namin si Boss Job. Siya po ay Sabi ko bago mag-alas 6. siya po ay naglakad ng Sabi ko mauna ako talaga yung bangka nakapaba. Sakto talaga bro pagdating ko. Sakto ko lang talaga maangat saka matulak. bangka. Oo. Oh. Doon man yan nakapark sa bayan ng mga babae na yun. Naglakad siya ng 300 or 400. Tapos tayo ka ron. Ang tabon? Kaya na kayo doon? Pagano na yung ano. Sige, sabit na sabit ah. Talaba lang yan. Malabo ba Look sa ko, ah. dagat? Malinaw. Ano to? Siguro? Hindi lang pala sa lakaran. Oh. Hindi lang pala sa lakaran yung pahirapan dito. Pati sa daanan. Sa amin kasi bro, ano talaga, may kanal talaga siya. Dito. Panagawa na. Pabiyahe na kami. Layo pa. Kami lang ko. Wala, naiwan doon sa sa motor. Sa motor. Kamera niya. Sa motor? Oh. Ilan? Wala. Wala yan. Mas marami din. Baka mawala. Nandyan! Labo. Sana malinaw. Ang malabo yung dagat. Ay inang. Wala ko magpawang. Patayin mo na boss. Mga kabos. Sada all. Ariya tayo ng pundo. Intro lang lagay. Gapo ah. Yun o, tapos na tayo nagbihis. Si Joy na una sa amin. Doon sa may pangantong gilid. Oh, ano? Let's go. Let's go. Ready? Hanap tayo ng baong ulam. Siyempre, pan-diesel na rin. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, another day. Another pamamana naman tayo sa araw na to. At syempre sa lahat po ng ating mga self-viewers ay tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo na mula noon hanggang ngayon ay di ko na bantayan. 4 years na pala tayo. Kaya syempre maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa hindi po ninyo pag-iwan. At dito sa unang dive natin ay nagsagawa tayo ng pag-warm up. Di ganong kalaliman. Check natin kung anong mayroon.
Lingon-lingon muna tayo mga ka-channel, baka sakali na may dumaan. At yun nga, medyo malabo yung paligid at may mga parrot fish, may mga bait fish naman. At hanap lang tayo ng matitira natin para nang sa gayon ay meron tayong maiuwi na pang-ulam. Pagkatapos kong mag-warm up dito sa spot na to ay mabante ako sa unahan nang sa gayon ay makahanap tayo ng ating magiging unang isda sa araw na to. Muling pagsisid mga ka-channel, di ganong kalaliman pero medyo malalim ng kunti sa unang pag-drop natin kanina dahil napakaraming bait na ating nakita dito. At syempre nagbabaka sakali na may mga pelagic na lalapit. At mayroon nga sana tayo naging unang isda na nakita dito sa araw na to, isang trevally or kawayanon, pero yun nga hindi ibinigay ang tamang pagkakataon ng sa gayon ay matira natin siya. Sayang, may mga big eye naman sa unahan pero yun nga talagang siguro mailap at wala sa pagkakataon. Napakarami ng dalagang bukit. Drop tayo ulit mga ka-channel. Binalikan ko kung saan tayo nakakita ng mga big eye. Same spot pa rin kung saan tayo nag-dive kanina na nakita sana tayo ng trevally. At ito, mayroon tayong natatanaw na dalawang coral trout or lapu-lapu. At pinili ko itong mas malapit dahil malaki na rin naman. At nung tinira natin ay napakaganda, napakatama. Kung sa isla sana to ay pwedeng buhayin dahil hindi tinamaan masyado dun sa kanyang katawan kundi sa isla. At buhay na buhay yung lapu-lapu at tulak. Nasa mga 800 grams na rin yung lapu-lapu na to mga ka-channel. At ayan nga, tignan nyo naman yung kanyang pagkakatama. Talagang walang kagalos-galos yung katawan. At dahil walang bumibili dito ng live ay syempre sa patay-patay tayo or sa press baga. Muli kong binalikan itong bato kung saan natin napana yung isang lapu-lapu dahil baka sakali na hindi lumayo yung kanyang kasama, pero yun nga nung pagbaba natin wala na, saan kaya napunta. Pero ito sana ang kagandahan dahil mayroon nagpakita na dalawang trevally, malalaki na, nasa mga tag 5 to 6 kilos. Medyo may kalayuan nga lang kaya alanganin tayo na tirahin. Sayang mga ka-channel, malalaki na sana. Ayun so na malayo nga lang, napakailap. At nung nabulabog yung mga dalagang bukid ay tuluyan na lumayo yung dalawang trevally na nakita natin.
Bago po lahat ay shoutout po kay Kuya Larry Santi, kay Sir Terso Manulot Laudio ng Team Noranda ng Canada. At shoutout po sa lahat po. At ito na sa lubong ko, ito si Boss Job na ito yung kanyang mga huli. Dalagang bukid, may lapu-lapu at kung ano-ano pa ang kanyang mga huli. Dahil dito sa kanilang lugar, walang ipinagbabawal na isda. Basta good size na, kunin mo na dahil pera na rin yan. At maya lang, nung nagkasalubong kami ni Jubin, ay nag-drop ako dito sa bandang unahan. Ambos muna tayo. Dahil napakarami na ng huli ng ating kasama, pero tayo ay isang piraso pa lang. Ilang beses na rin kami pabalik-balik sa spot na to, pero yun nga, sabi ni Joy Adventure at ni Jubin ay talagang wala sa season yung mga ganitong klase ng mga pelagic. Dahil kapag nasa season naman daw ay matagal na ang 10 minutes o 15 minutes na paghahanap, nandyan na sila. Pero ngayon talagang matumal. At pansin nyo naman, nag-aabang na tayo dito ng dalagang bukid na malaki at magsagawa ng pagtira. Pero yun nga, talagang hindi pa rin tayo nakahuli ng dalagang bukid. Maya lang ay pag-ahon ko, nakita ko nung si Boss Job ay nasa bangka, pati na rin yung si Joy ay pabalik na rin ng bangka. Kaya ang ginawa ko, bumalik na rin ako ng bangka nang sa gayon ay makalipat kami ng ibang spot. Bro? Especial. Especial. Grand Coral Trout. Kaso lang. Lumayo. Laki ng braso? Right ko. Sana talaga na ako. Hindi ganyan kalaki yun. Ay, mas malaki pa dyan. Yan yung pinakamalit. Nakamalit yun, no? Ilagay na sa box. Dapat nagpunta tayo sa Marasili. Arasili. Dapat nagpunta tayo doon sa may sili. May sili ilagay na. Ay, unahin yung brown lapu-lapu. Yung brown lapu-lapu ni Mr. Job. Laki talaga bukid, no? Dagko kayo. Dagko kayo. Idlas nga pila ko tiro ako kaigo. Sayang ang tato. Ano yan? Sundo. Yan, lapu-lapu na green. Green lapu-lapu. Sundo. Dalagang bukid, no? Dalagang bukid. Grabe. 2 piraso, 1 kilo. Matik yan. Kita na yan, puro buto yung tama. nakaumang yung pala. Sige, dumaan ka. Sakto sa ulo. Pak sa pool. Lipat kami ng spot. Dito na tayo kung saan ang bahura ay walang bato. Walang bato, bro. Wala. Maganda daw yan pag flatline bato. Aray ko. Nakalipas ang kalahating oras na pagbabiyahe ay nandito na rin kami sa
ikalawang spot namin, kaya hindi na kami nagtagal at nag-drop na rin kami. Bawat isa sa amin ay bumaba na rin upang makapaghanap pa ng maidagdag namin sa aming nahuling isda. Sa lahat po ng gusto mo pa shoutout ay bawi na po tayo kapag nakauwi na po tayo ng isla. May mga dalagang bukid na napansin tayo dito, kaya inabangan ko upang makatira. Malalaki na yung dalagang bukid, nasa mga 7 or 8 grams na rin yung bawat isa sa kanila. Malalaki na sana, kaso nga lang wala pa rin. Sisid na naman tayo mga ka-channel. At syempre, siya nga pala, ang dalagang bukid ay kasing ilap din ng ilak. Dahil dahan-dahan lang yung kanyang galaw, pero kapag tinira mo, hindi mo basta-basta matatamaan yung dalagang bukid dahil napakabilis umilag ng pana. At dito, sa pag-drop natin ito, may isang uri ng lapu-lapo na naka-ung-ung or nakalabas. Kaya nung tinira natin, tinamaan naman. Buti na lang ay hindi nag-stuck yung ating shop. Kasi kung nag-stuck to, ay uuwi tayo ng isla na wala tayo shop. Grabe, ilang minuto ang nakalipas bago tayo nakadagdag. And sa lahat po ng nag-order ng sa mga kagamitan sa inyong mga pana ay hanapin nyo lang Corsi Spearmaster, sama sa PH at lalong-lalo na kay Bro Gaga Orozco, na sila po ay talagang napakatibay at garantisado ang kanilang mga gamit para sa ating ginagamit sa pagdadive. And sa lahat po ng gusto na mag-order ay try nyo lang. Talagang masasabi nyo na matibay at mapagkakatiwalaan. Sobrang dami ng mga bait, pero yun nga ay talagang hindi ko napansin na medyo malikot na pala ang ating camera. Sayang mga ka-channel, dahil sa sobrang dami ng bait dito sa spot na to, wala talagang naghahan sa kanila. Talagang walang siso ng mga kingmak. At nung pagdating namin dito ay talagang walang kaagos-agos. At another pagsisid mga ka-channel, isa sa pinakamahirap na ginagawa dito ng mga Espiro sa Puerto Princesa ay talagang ambush ang kanilang ginagawa. Dahil yung isda dito, hindi mo basta-basta madadali sa pamamagitan ng dive bomb lang. Di kagaya doon sa isla na mag-dive bomb ka lang, makakaisda ka na. Dito naman sa Puerto, pautakan. Merry Christmas po sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nandito lang sa bansang Pilipinas, at sana ay lagi po kayo mag-iingat at
thank you so much po sa lahat po na hindi po ninyo pag-skip ng mga ads. Napakalaking tulong na po yun. Another pagsisid mga ka-channel kung saan mayroon tayong panibagong target dito sa unahan. Isang coral trout. Kaya binaba ko ito at sinubukan tirahin natin. Pero yun nga, nagulat at pumasok sa ilalim ng bato. Sayang, malaki na sana. Ganito kadalang yung isda dito sa bayan ng Puerto at medyo may kamahalan yung isda sa kanila, pero yun nga talagang napakadalang at isa sa mga dahilan kung bakit hindi masyadong nakakahuli ng marami at malalaki si Boss Job ay talagang mahirap yung isda dito sa bayan ng Puerto at madalang yung pelagic, kaya tiyaga na lang si Boss Job sa maliliit na mga isda. At minsan may time din naman na talagang kapag season ay malalaki yung kanyang mga nahuhuli. At si Boss Job po ay bagong vlogger. Sana po ay matulungan din po natin si Boss Job sa kanyang pangarap na ma-reach ang kanyang 1,000 subscriber. Kaya sana ay matulungan din po ninyo si Boss Job Maninisid. At isa din sa kaibahan ng spot ni Boss Job ay hindi kagaya ng spot ni Joseph Agdon na may time na talagang malinaw at malalaking isda yung umaakyat, kaya nakakahuli si Joseph Agdon ng malalaki. At nandun ngayon si Batang Spiro at Silent Hunter Bugoy. Sila po ang nagiging kasama ni Joseph Agdon sa pamamana. At kasama din po nila si Kuya Yoy Gasita. Shoutout po sa Gasita family and Agdon family. And ayan, may nakita sana tayo dito na papanain, pero nung tinira natin, umilag, napakabilis. Isang kanuping sablay. Maya lang ay napansin ko itong isang coral trout na nandito sa gilid ng bato at malayo pa lang ay binaba ko ito at dahan-dahan dahil talagang napakailap ng lapu-lapu na ito. Kaya ang ginawa ko is nag-advance dito sa gilid at dahan-dahan kong sinilip sa gilid ng bato. Nung makita ko ang kanyang buntot ay tinuto ko na ng maigi yung pana. At sakto lang umatras ng konti, kaya nung tinira natin, sapul ka. Boom, sapul, spine shot mga ka-channel. Ayan Okay, at ito yung ating nadagdag na isda sa araw na to. Kahit papaano ay mayroon din tayong isda na maidagdag kay Boss Job Maninisid, nang sa gayon ay
makatulong na rin sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw. Malayo kasi yung bangka kaya tinuhog ko muna yung isda dito sa ating buya. Pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel, nakita ko itong si Boss Joe maninisid na hinahabol niya yung 4 na King Mac. Kaya lang medyo malayo na sa kanya at kinakapos na siya ng hangin. At ang ginawa ko, nag-drop ako dito sa unahan ng sa gayon ay makatira kahit isang piraso. At di naman tayo nabigo. Nakatama tayo. At sabi ni Boss Joe ay thank you at okay daw. Sabi ko sa kanya, 4 sana. Sabi niya oo nga at hindi daw niya natira dahil masakit yung kanyang paa. Nakita kasi kita. Nagday mo na agad? Maganda naman yung pagkakatama kaya hindi ko na pinasikan shot kaya Boss Joe maninisid. Ayos. At salamat sa biyaya na natamo natin sa araw na to. Kumikinang at kumikislap dahil siya po ay tinamaan ng sikat ng araw. Ayan. Ayos. Nasa mga 4 or mahigit 4 na kilo yung King Mac na to. Salamat at nakadali tayo at di ganong kalakihan yung mga King Mac dito sa kanilang spot pero goods naman dahil kahit papano kapag nakarami ka bawi ka rin naman sa iyong pagod at kapag marami makakaipon ka rin pagkatapos kung ma-secure yung King Mac na napana natin ay lumalaki at lumalakas na rin yung hangin kaya bumalik na rin ako sa bangka dahil nakita ko si Boss Joe maninisid at si Joy Adventure na nasa bangka na at ako na lang ang kanilang inintay na umuwi na kami. Habang palangoy tayo ay nakita ko itong coral trout kaya binaba ko at nagsagawa ng muling pagtira. Kahit papano ay nakadagdag din tayo ng isang coral trout habang pabalik ng bangka. Pagkatapos kong mapana itong lapu-lapu mga ka-channel, biglang may dumaan na talakitok grupo kaya ang ginawa ko ay nag-drop ako nung pagkatapos kong matuhog yung lapu-lapu. Medyo may kalaliman yung lugar, 15 meters yung spot na to kaya dito ako nagsagawa ng pag-ambush ng sa gayon ay nagbabaka sakali na bumalik yung nakita nating grupo ng talakitok at habang nasa ilalim tayo ay bottom time at iba nga ang lumapit dahil ang lumapit sa atin ay grupo ng mga betfish. Maya lang nagpakita itong di ganong kalakihan na green jobfish. Yun nga lang ayaw ibigay ang tamang pagkakataon ng matira natin. Medyo may kalayuan kaya hindi masyadong nakunan ang kamera kaya itong dalagang bukid na lang sana yung aking binalak
na tirahin. Pero yun nga, napansin siguro ng dalagang bukid na may pana na nakatutok sa kanya. Kaya umikot at lumayo. Sakto lang nung pag-ahon natin ay napakalapit na ng bangka dahil dito lang sa malapit sa bangka nag-dive tayo muli. Siyempre, uwian time na. Grabe kalalaki na ng alon, amihan. Uwi na kami. Hapon na.